Ngayon, nasaan na ba tayo? Dumako muna tayo kay Inday Sara Duterte. Ito talaga pong contradict po 'tong pinagsasasabi niya, eh, 'no? Kinokontra niya yung sarili niya ho, mga bossing. Naalala niyo ang ating Vice Presidente, 'no? Nung sinabi niya po na ano, "I truly want a trial because I want a bloodbath." Ngayon po, negatibo ang dating sa mamamayang Pilipino nung bloodbath na sinasabi niya. So ngayon, medyo kumambyo ho, mga kababayan. Hindi. Ako yung bloodbath. Kasi 'di ba gusto nila akong i-impeach, madugo ang impeachment para kang kinu-crucify. Sabi ko kay Vice Presidente, naku ililigaw na lang, ilalayo na lang yung kanyang ano, halatang-halata pa. Iko-crucify 'di ba parang kinu-crucify kasi yung impeachment. Oh, kaya ako ang maliligo ng dugo. Ngayon oh, sabi ko, nagbabanta, nananakot. Kaya ho, kapag naiisip natin yung 18 senador, sama mo na si Chis Escudero, siguro itong mga ito natatakot, no? May banta ang Vice Presidente na kapag sila hindi agree doon sa gustong maging resulta ni Inday Sara Duterte, baka maligo kayo ng dugo. Kaya meron pa silang nalalaman ho, remand. Wala naman po sa konstitusyon, di ba? Andrea Alegado at Puting Ahas at Blowfish at Mick Madi. Di ba? Pagka nakita mo yan, buong tapang kong haharapin itong impeachment na ito. Lahat ng nasa katanungan ninyo, sasagutin ko. Ready kami dyan with 16 abogado. 16 na abogado, lahat po mahal ang bayad doon. Ang sabi nga umaabot ng 40 milyones ang acceptance fee nitong mga abogado na ito. Nung si Fortune, daming pera. Ano po? Daming pera. Sabi ko, nako, ready. Sabi ko pa sa isip ko, etong mga abogado na ito, hindi naman basta-basta tatanggap ng mga kaso ito. Lalo na kung talagang wala, alam nilang talo. Diba? Aba, may 16 na abogado. Yung pala mga bossing, anak ng tinapa, 16 na utak pinagsama-sama. Gusto lang palang ipadismiss. Yung impeachment. Kung ganyan lang din naman pala ang gusto nyo, di sana isa na lang kinuha mo. Di ba? Sabihin mo, dismiss kasi po yung fourth impeachment ganito, ganyan. Dapat may 1-year ban. Di ba? Alam nyo po, kung ako ang nasa posisyon niya, eto na naman ako. Ako na naman ang nasa posisyon ni Inday Sara Duterte. At alam na alam ko na wala akong ginagawang mali. At kumpleto, dokumento, rekado, lahat. Pati yung mga ipinasa ko na mga resibo. Hindi ko kailangan ng 16 na abogado, mga bossing. Isa lang, sapat na. No? Baka ako pa nga ho, mga kababayan, ang magtanggol sa sarili ko. Baka tanungin ko pa sila, pwede ba wala ng abogado? Kasi mas maalam ko naman ito Mas masasagot ko ito Di ba? Kung alam mo at wala kang ginagawang masama, kahit isa, panigurado, ipapanalo mo yan. Ito naman ang kabaliktaran dyan. Kahit na 16 na abogado, yang nandyan, magdidepensa sa iyo. Kapag sobra, umaapaw, siksik, liglig, ito pong ebidensya, kahit 100 pang abogado yan, mahihirapan po silang ipanalo yan. Siguro nga ho, mga bossing, kaya po ayaw nila na matuloy at ang gusto nila, dismiss at wala ni isang hearing ang mangyari kasi mahirap talagang ipanalo ang sitwasyon ng Vice Presidente. Di po ba? Sabi ni Puting Ahas, live pala to, Boss Mark. Hindi, isipin mo na lang Puting Ahas, i-shout out kita sa replay. Di ba? Ganun kasimple ho yun, mga bossing. Tama po ba?
Kahit isang abogado lang yan, kasama mo, basta alam mo na tama yung mga sasabihin mo, alam mo na kaya mong idepensa, maipapanalo't maipapanalo mo yan. Pero kahit na 16, portun pa ang abogado mo, sabihin mo ng 100 na pinakamahal na mga abogado sa Pilipinas at nag-uumapaw ang ebidensya, matatalo pa din yung mga yan. Di ba? Akala ko nga ho, mga bossing, ang isasagot po nila doon, kung isasagot nila doon sa kanilang subpoena is, ito po, no, ang dahilan kung bakit po sinasabi namin na walang kasalanan si Sara Duterte. Kasi kasi ganito, ganyan po, hindi po nagnakaw talaga, bla bla bla, ganito, ganyan. Aba, dinadali sa technical. Di ba? Kaya ho, mga kababayan, kung sakali na yung dismiss na yan, na sinasabi nila, o sagot nila, na dismiss na yan, mapagbigyan, no? Tatatak sa mamamayang Pilipino na hindi nila napatunayang hindi nagnakaw sa pera sa pondo ng bayan ang ating Vice Presidente. Tatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino na nagkaroon ng impeachment dati si Sara Duterte. No, magkakakwento-kwentuhan. Nagkaroon ng impeachment dati si Sara Duterte. O ano nangyari? Hindi natuloy yun eh. Bakit? Kasi napatunayan na idepensa nila ang kanilang sarili. Hindi yun. Kasi nag-grant yung hiling nila na wag siyang i-impeach kasi daw kumbaga may 1 year ban na etc. No? Hindi siya na-impeach. O bakit nga? Bakit? Kasi nga merong mga friends na mga senador doon sa Senado. Tatatako sa isipan ng mamamayang Pilipino, hindi nila napatunayan na hindi nagnakaw si Sara Duterte. Gusto nyo ba yun? Makapal na lang po ang mukha ng taong papayag na okay na yung ganyan na resulta. Na hindi mo man lang nalinis ang pangalan mo sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Kung ako ho ang tutungtong sa sitwasyon nila, mga bossing, talagang sasabihin ko, hindi. Kahit isa abogado ko, kahit wala akong abogado, haharapin ko ito. Kapag sinabi ni Chis Escudero, Mark, eto nga hindi na nga tuloy ang impeachment sa'yo. Hindi! Alam ko, may mga mamamayang Pilipino ang nag-iisip na ninakaw ko yung pera. Hayaan nyo ako na ipaliwanag ko. Tuloy natin ang impeachment. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Hindi ako papayag na may mga Pilipino na iniisip na nagnakaw ako samantalang hindi naman nila narinig yung aking side. O, di ba? Mas maganda ho yung maipapanalo mo yung kaso, mga bossing, dahil napatunayan at naidepensa mo yung sarili mo na hindi mo ninakaw yung perang yun. Hindi po maganda na hindi ka nga na-impeach. Pero ang dahilan lang ay dahil may mga kaibigan kang senador o dahil pinadismiss lang yung kaso. No? Hindi po yun yung tutok na sagot doon sa problema nila. Kaya kung tatanggapin na lang, dismiss, di ba? Tapos yung mga DDS magsasaya, dismiss, pangmakapalan na lang ho ang muka yung tatanggap ng ganyang pagkapanalo. Panalo ka ba? Hindi, napadismiss namin yung kaso. So hindi mo na ipagtanggol yung sarili mo. Hindi mo na ipaliwanag yung sarili mo na hindi mo ninakaw yung pera. Di ba? Ako hindi ako papayag nun, mga bossing. Ako pa mag-uudyo, ako pa magsasabi, ituloy natin tong impeachment, hayaan nyo ako, nalinisin ko ang pangalan ko. Sabi ni Mick Made, Boss Mark Ramos, BG lang ako. Back to work na ako. Salamat sa iyo, Mick Made.